Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan binigyan ni Pilseong si Jihyun ng isang chocolate bar, sa kabilang banda ay makikitang pinapanood ng isang hindi kilalang babae mula sa itaas ang lahat at tila nagkaroon siya ng interest sa ating bida dahil sa ginawa niya sa B-rank hunter na si Baek Sang-hyuk, at sa kabilang banda ay makikita si Baek Sang-hyuk na lubos iniinda ang kanyang pinsala sa kamay dulot ng pagkakahawak ni Pilseong. Sa pagpapatuloy ay nagpakilala ang isang lalaki bilang si Kim Sung-ju at siya nga raw ang kanilang magiging examiner para sa D-rank promotion exam. Maya-maya pa ay pinaliwanag niya sa lahat ang mga dapat nilang malaman, dagdag pa niya na ang promotion na magaganap ay magsisimula sa sumusunod. Una, ang bawat dalawang D-rank hunter ay dapat na maglaban ng patas sa isa't isa at ang labanan ay pagdidesisyonan kung ang isa sa kanila ay mawawalan ng kakayahan na lumaban o kapag ito ay sumuko. Saad pa ng examiner na kung ang mapanganib na sitwasyon ay lumitaw sa panahon ng labanan, ang tagasuri ay agad na mamagitin at ihihinto ang pagsubok, kaya hindi nga raw kailangang mag-alala ng lahat tungkol sa kaligtasan. Dagdag pa niya, ang mananalo ay susuriin para sa kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng isang tunggalian sa isang supervisor na ranggo na kanilang nilalayon na ma-promote. Nagsalita naman ang isang lalaki at kanyang tinanong ang examiner kung ang ibig sabihin ay kung hindi nila magagawang matalo ang isang supervisor na ranggo ay hindi sila ma-promote. Ayon naman sa examiner na maari pa ding ma-promote depende kung kinikilala ng supervisor ang kanilang mga kakayahan. Nilinaw niya din sa lahat na matalo man o manalo ay may pagkakataon pa ding ma-promote, kaya wag nga raw silang masyadong mag-alala. Sinabi din niya sa lahat ng good luck nga raw sa kani-kanilang magiging exam. Pagkatapos ay makikita si Hyang Nim na tumatawa mag-isa at kanya ding nasabi sa kanyang sarili na sa wakas ay dumating ang araw na kanyang hinahantay. Saad din niya na pagkatapos nilang malinis ang piitan ay napansin niyang mas lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa niya na mukhang kakayanin niya naman ang kahit C-rank pa na supervisor ang kanyang makaharap. Nasabi din niya na parang gusto nga raw niya magpasalamat sa ating bida dahil sa kanyang ginawang paglinis sa piitan ay kanyang nakamit ang mas higit na kapangyarihan. Dagdag pa niya na ma-promote siya sa pagiging C-rank hunter. Saad pa niya na tila napanaginipan na niya ang kanyang magiging tagumpay. Gayon din ay makikitang napapansin ng ilan na tila nababaliw na siya sa hindi malamang dahilan. Sinabi din niya na titingnan nga raw niya kung sino ang kanyang magiging kalaban. Ngunit lubos siyang nagulat at namuo ang pawis sa kanyang mukha nang sabihin ni Pilseong na siya nga raw ang kanyang magiging katunggali. Labis na natakot si Hyang Nim sa ating bida simula nang makita niya kung paano nito walang kahirap-hirap na tinalo ang boss sa dungeon. Maya-maya pa ay napaiyak na lang siya at kanyang nasabi na mukhang kailangan na niyang magpaalam sa kanyang pangarap na maging C-rank hunter dahil alam niya na hinding-hindi niya matatalo ang ating bida. Sa kabilang banda ay nagsisimula na ang exam ni Jihyun laban sa isang lalaki, ngunit tila mas nakakalamang si Jihyun sa kanyang katunggali. At habang iniinda pa ng lalaki ang kanyang pinsala ay hindi na iyon sinayang ni Jihyun at agad na naghanda ng kanyang atake na tinawag niyang Wind Arrow at agad itong pinakawalan patungo sa kanyang kalaban. Nagulat naman ang lalaki sa bilis ng ataking pinakawalan niya at sa isang desperadong sitwasyon ay sinubukan niya itong pigilan gamit ang kanyang punyal, ngunit dahil sa matinding lakas ng ataking ginawa Jihyun ay napatalsik siya nito at tumama sa dingding. Agad ding iniulat ng examiner na panalo si Jihyun sa kanyang katunggali at makikitang tila hindi agad siya nakapagsalita sa pagkagulat. Naitanong din niya sa kanyang sarili kung lumakas nga ba siya at kung ano ang nangyari dahil hindi niya inaasahan na magiging ganon kadali ang manalo. Bigla naman siyang nagulat nang nagsalita ang ating bida at kanyang pinuri si Jihyun dahil mukhang nanalo ito sa kanyang laban. Bilang tugon ay tinanong din niya ang ating bida kung nanalo din ba ito na agad din niyang sinang-ayunan at tulad ng ating inaasahan ay binugbog niya si Hyang Nim. Lumapit naman ang examiner kay Hyang Nim at kanyang sinabi na tapos na ang kanyang laban kaya gumalaw na nga raw ito. Inihayag naman Jihyun na tila may kakaibang nangyayari sa kanya na bahagyang naggulo sa ating bida kung ano ang tinutukoy nito.
Ayon sa kanya nagkaroon nga raw siya ng hindi kapani-paniwalang lakas dagdag pa niya na nararamdaman niyang lubos na lumakas ang kanyang kapangyarihan kung ikukumpara noon, ipinaliwanag naman ni Pilseong na natural lang iyon lalo't nagawa nilang malinis kamakailan ang dungeon na siyang nagbigay sa kanya ng higit na lakas at kapangyarihan, nagtataka namang tinanong ni Jihyun kung ano nga raw ang ibig sabihin ng ating bida. Kaya pinaliwanag ni Pilseong na kapag nagawa niyang malinis ang dungeon boss ay hindi lang ang mga magic stone ang kanilang makukuha kundi palalakasan din ng mga halimaw na kanilang napatay ang kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin nga raw ay kung mas malakas ang level ng dungeon ay mas malalakas ang mga halimaw at mas malakas na magic powers at magic stone ang kanilang makukuha. Saad pa ni Pilseong na bagaman hindi talaga si Jihyun ang nakalinas ng piitan ay nararamdaman pa din niyang mas lumakas siya kung ikukumpara dati. Natuwa at namangha naman si Jihyun nang marinig iyon at kanyang nasabi kung ibig sabihin ba noon ay mas bibilis siyang lalakas kung palagi silang lilinis ng dungeon. Dagdag pa niya na sisikapin niyang mabilis na magiging C-rank para makalinas ng dungeon, ngunit agad siyang sinaway ng ating bida sa lubos niyang pag-iisip ng lumakas, dagdag pa niya kung sa tingin ba doon niya ay maaring makaligtas ang mga mababang ranggo sa mga matataas na piitan. Saad pa niya na ang katotohanan na walang nasawi sa huling raid ay si Swerte lang sila. Sinabi din ni Pilseong na dapat nga raw tandaan ni Jihyun na ang walang ingat na pag-iisip ay mas mataas ang tiyansa ng kapahamakan para sa mga hunters. Napatanong naman si Jihyun sa kanyang sarili kung bakit tila nakakaramdam siya na pinapag-alitan ng isang mas nakakatanda sa kanya kahit na mas matanda siya sa batang ito na kanyang kaharap, maya-maya pa ay dumating na ang isang babae at kanyang tinatanong kung ano ang nangyayari kumos iyon sa kanilang dalawa at ito nga ba raw ay pagtatalo ng dalawang magkasintahan. Natuwa naman at kinilig si Jihyun nang sila ay napagkamalan ng babae na magkasintahan gayunpaman ang ating bida ay nagalit doon at nasabi din niya na pinangaralan nga lang daw niya ang babaeng ito dahil sa pag-iisip ng hindi tama. Nasabi din ni Pilseong na kung maingay ang kanilang naging pag-uusap ay pagpasensyahan ng galang daw ng babae iyon. Natuwa naman ang babae kay Pilseong at kanyang sinabi na nakaka-intriga nga raw ang ating bida. Kanya ding itinanong kung Gwak Pilseong ang kanyang pangalan na lubos ikinagulat ni Pilseong sa kung papaano nalaman ng babae ang kanyang pangalan. May mga kalalakihan namang napatanong sa isa't isa kung ang babae nga ba raw na iyon ay ang hunter na si Yu Sunyang. Napatanong din ang isang lalaking kung ano nga raw ang ginagawa ng babaeng iyon doon. Maya-maya pa ay humingi ng tawad ang babae dahil hindi agad siya nagpakilala, siya nga raw ang S-rank hunter na si Yu Sunyang at siya ang in-charge sa promotion exam. Napatanong naman ang ating bida kung meron nga ba raw itong gustong sabihin sa kanya. Ayon naman kay Yu Sunyang ay kamakailan ay may narinig siyang mga alingaw-ngaw. Ayon nga raw sa kanyang narinig ay may isang baguhang hunter ang nagawang malinis ang piitan ng mag-isa, nagulat naman dito ang mga lalaki at kanilang naitanong sa isa't isa kung ang batang kaharap nga ba raw nito ang tinutukoy niyang nasa usap-usapan. Nabahala naman si Pilseong sa kanyang nalaman dahil hindi niya nais ang makakuha ng labis na atensyon, kasabay noon ay tinanong niya si Yu Sunyang kung bakit siya ang kinausap nito. Ayon naman kay Yu Sunyang na sa katunayan kaya siya naroon ay nais niya siyang bigyan ng pagkakataon ma-promote dagdag pa niya na gusto niya ding makita ng personal kung talagang totoo ang usap-usapan patungkol sa ating bida saad pa niya kung ano nga raw ang masasabi ni Pilseong sa kanyang alok sa kanya. Ayon naman sa ating bida na hindi na masama gayunpaman ay hindi siya kontento sa pagiging C-rank hunter lang. Gayon din ay lubos na namangha si Jihyun nang marinig iyon na maaring maging C-rank agad kaya nasabi niya na gusto niyang subukan din iyon. Bigla namang may nagsalita at ayon dito na siya nga raw ang magiging katunggali ng ating bida, at makikitang ito ay walang iba kundi si Baek Sang-hyuk. Nasabi din niya na bilang B-rank ay alam niyang may nakalaban na ring isang B-rank ang ating bida. Naalala naman ni Pilseong ang lalaki na siyang kanyang pinigilan nung hinawakan nito si Jihyun. Nasabi naman ni Baek Sang-hyuk na hindi nga raw siya makapaniwala na ang ating bida ang siyang nasa usap-usapan.
Pinakilala naman ni Yoo Sun-young si Baek Sang-hyuk, dagdag pa niya na ayon sa kanya narinig ay kahit B-rank lang ito ay nasa antas ng A-rank ang kanyang lakas. Pinasalamatan din niya ito sa pagpayag sa kanyang pahintulot. Nagpanggap namang natatakot ang ating bida at kanyang sinabi na siya ay isang B-rank lamang, kaya sa paanong paraan siya mananalo kay Baek Sang-hyuk. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang inatake ni Baek Sang-hyuk, ngunit nagawa niya iyong iwasan ng walang kahirap-hirap. Pinuri naman ni Baek ang ating bida at ayon sa kanya na dahil nagawa nitong iwasan ang kanyang atake ay nangangahulugan iyon na mayroong kakayahan ang ating bida na maging B-rank. Nasabi naman ni Pilseong na hindi naman matatawag na skills ang pag-iwas sa mga atake. Inihayag naman ni Baek na ang totoong laban ay magsisimula pa lamang. Saad pa niya kung iniisip nga ba raw ng ating bida na masyado lang madali ang maging isang B-rank. May panunuya din niyang sinabi na hinding-hindi nga raw niya hahayaan ang isang aroganting bata tulad ng ating bida na maging B-rank hunter. Dagdag pa niya na kung mamamatay o maging disable nga raw si Pilseong sa kanilang gaganaping laban ay wag nga raw itong magalit sa kanya. Naiisip naman ni Yoo Sun-young na base sa kanyang naririnig ay halos nasa antas ng A-rank na ang lakas ni Baek Sang-hyuk at maari nila siyang gawing asset. Napapaisip din siya kung kakayanin nga ba ng ating bida si Baek at kung ano ang gagawin nito para manalo. Nasabi naman ni Pilseong wala bang paraan para maging isang taong karapat-dapat sa kanyang mga kakayahan. Dagdag pa niya na hindi niya akalain na ang paghampas kay Baek ng ilang beses ay magpapabalik sa kanyang katinoan. Nagtataka naman si Baek Sang-hyuk kung ano ang pinagsasabi ni Pilseong kaya tinanong niya siya kung ano ang ginagawa nito. Saad naman ng ating bida na nag-iisip siya kung ano ang kanyang gagawin para ang isang bastos na tao ay maging nararapat na tao. Lubos namang nagalit si Baek nang kanyang marinig na tinawag siyang bastos ni Pilseong kaya mabilis siyang umatake gamit ang kanyang sibat, ngunit hindi man lang nakaramdam ng takot si Pilseong sa kanyang atake at inaantay itong tumama sa kanya. At nang malapit na itong tumama ay wala niyang kahirap-hirap na sinalo ang sibat ni Baek na lubos nitong ikinagulat. Kahit na ang ibang mga tao sa paligid at si Yoo Sun-young ay lubos ding hindi makapaniwala. Maya-maya pa ay sinabi ni Pilseong na nakapagpasya na siya kung ano ang gagawin niya kay Baek, iyon ay ang paulit-ulit itong talunin. Ngunit dito muna matatapos ang ating episode 10 at sama-sama nating muling abangan ang marami pang kapana-panabik na mangyayari sa ating bida, kaya wag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na episode. Maraming salamat!